Okay, magandang gabi po mga mahal na kababayan. Shoutout po sa ating lahat. Shoutout po sa inyo mga mahal na kababayan. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ano po? Shoutout po sa lahat ng mga Filipino po sa Pilipinas. Panibagong updates naman po natin. Ayan na ho. Nakikita nyo po siguro sa monitor. Ano po? Nakikita nyo sa monitor. Meron na tayong, ayan na. Ito ay i-vlog din ito ng isang vlogger. Credit po sa kanyang video ito. Ano po mga mahal na kabayan. O credit po ito sa nag-ano po nito, nag-vlog ang video nito. Ay nakalagay, si Romualdez daw hindi na makatakas dahil may panibago na naman tayong ebidensyang nakalap. Mga mahal na kababayan, may nakalap na naman. Yung 17.33 billion, nako. Sige, para mas maganda, ay panoorin natin kasi nawiwili na tayo ng kaka-updates kay Tatay Digong. Nakalimutan na natin itong ibang mga dapat natin ay pinag-uusapan din ng taong bayan. Ano po? Medyo na ano na tayo, medyo na divert ang ating attention sa mga intindihin doon kay Tatay Digong. Di ba ganun talaga? Marami kasi ang nagko-comment, marami kasi ang nag-negative, at marami din ang nasisira ng loob dahil parang nawawala ng pag-asa dahil marami tayong nakikita sa social media na mga panibagong updates po patungkol po dito kay Tatay Digong na hindi na raw makakabalik. Isa na all, hindi makakabalik. Pero makakabalik yan mga mahal na kababayan. Kung hindi mahatulan, panoorin natin itong si Romualdez. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong nakakatakot na post ni Sas Rugando Sasot. Ayan na, nakakatakot daw yun na post. Posted 2 hours ago. Sabi niya, "Only a warm bullet in my head can silence me." Oh my God. So pag hindi pinatay, ay hindi talaga siya nararamdaman mapipigil. na ni Sas Sasot. So sabi ni Tatay, minagmisa sa kanya, only one bullet can make him silent. O diba ang galing? Napakagaling. Ay talagang matapang. Kasi nga, bala lang magpapatahimik sa kanya. So ibig sabihin, pag walang bala, ay mag-iingay. Lagot ka ngayon. Tamba. Lagot ka ngayon. Yung galit ng kanyang kalaban sa politika. Yes. Dahil political Kapag pinili niyo ang tala, sa mga post niya, sabi niya, they're trying to stop me. But, isang bala ka lang. Ang makakapagpatahimik sa akin ay isang bala lang sa aking ulo. Ano ba? Delikado na ba ang buhay ng ating magiting na Sasasot? Well, habang nasa Beijing pa siya, palagay ko safety siya doon. Problema, pagbalik niya dito sa Pilipinas. Okay, magbasa tayo sa mga comments, ano? Dagdag pa ni Sas, as they plan to permanently ban me in Facebook. Ayun na. Because they couldn't beat my reach. Ayun na. Without spending so much moolah. Oh. I am now encouraging you to subscribe to my Substack, which has now subscribers from 126 countries. So, may alternate page na siya. Oh, okay. Astig yun. Why you should have my Substack as backup plan? Of course. Para, alam mo na, kahit ako yung una kong channel dito,
nararamdaman ko na igurgor nila, mayroon akong alternate channel. Kaya ito yun ang talaga. ginagamit ko ngayon. Yun talaga, the best. Laging may reserba. Okay, may isa pa siyang post, ano? Yung they're testing, sabi niya, tinetesting ng kalaban sa politika ang kanilang plano. Yan, ito. Talagang napaka-forward looking, napaka-analytical itong mind, puso ni Sasasot. Sabi niya, 36 minutes ago na ano. Okay, sige. They have been stress testing their plan since 2023, my dears. Oh my God. They, kung sabi niyan they, yung Marcos, Si Marcos, Romualdez. si Romualdez, First, SMNI. yun. Not much resistance. So, nagurgor nilang no sweat, napakadali. So, nawala ang SMNI. Why SMNI? Because it was a SMNI. strong platform that is Duterte aligned. Ayun. O, bago lang, yung SMNI na channel sa YouTube, Tapos? dalawa nagurgor. Nawala. Mabuti na lang, may dalawa pa silang reserba. Ayun, matindi ano. Then, its founding chair, Pastor Kibuloy, not much resistance. So, Tory lang ang katapat. Ayun. Kaya yun, nakakulong na si Pastor Kibuloy. Ayun. Sabi niya, then, House of Representative impeach Sara, not much resistance. So, mabuti na lang at nagkaroon ng recess at hindi pa umuusad ang impeachment trial. Sabi niya, then they forced Duterte to exile. Nasa Netherlands na po si PRRD. Ayun na nga. The swiftness of the entire affairs points to the level of boldness they have now. Then, grabe. they target Duterte-aligned bloggers. Kaya Ayun. nga, nagkaroon ng TRICOM. Yan. So, Lahat yun, ng kumakalaban kay Marcos. Binigipit ang mga... Mga mahal na kababayan, lahat ng kumakalaban kay Marcos, maganda na po kayo. Maganda na po kayo mga vloggers na mga anti-Marcos. Dahan-dahan na sa pananalita. Baka kayo na ang susunod na madala sa The Hague, Netherlands. Hindi magaan na kontrahin at kalabanin itong ating Pangulo ng Pilipinas. Diba? Ang dating Pangulo nga, nadala pa sa The Hague, Netherlands na hindi man lang nakausap ng kanyang mga anak at hindi man lang nakausap ng kanyang abogado na diniprive na kayang gawin nila yon, di ba? Sa atin pa kaya, hindi pala sa atin, sa inyo pa kaya na mga Maka Duterte. Abay, mag-ingat-ingat na kayo mga mahal na kababayan dahil napakadali na ngayon ma-trace lahat ng mga account natin kasi nga may mga magagaling ng kasama na hacker, di ba? Hacker. Okay, itutuloy natin ang video po natin na reaction kay Tatay. DDS bloggers. Oh, yan. They DDS vloggers. on escalating because they know they have the escalation dominance. They know Filipinos will just let this pass by eventually. And only you, sabi niya, tayong mga tao, and only you or us, and only you should decide if you will. Because the next escalation of their plans will cost you your country. Nasa huli ang pagsisisi. So, maganda yung pagka-present niya, no? SMNI muna ang tinarget. Walang SMNI. Pastor Kibuloy. Kibuloy, BP Sara. Ngayon, PRRD. Nagawa na nila lahat. Oh. So, nasa taong Kaya mga mahal na kababayan, kayo na ang bahalang lalo na mga vlogger na mga anti-Marcos, mag-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan nyo siya.
Sundan nasa Netherlands. Diba? Andun na si tatay sa Netherlands, dinala sa The Hague at doon mismo ikinulong ang 80 anyos na dating Pangulo ng Pilipinas. Kung kayang gawin yan ng administrasyon, sino kayong mga vlogger na hindi kayang gawin yan? Nakakatakot. Oh, very, 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 very terrifying na ngayon ang panahon. Diba? Matagal ang plano ng grupo nila na patalsikin ang mga Duterte. Ayun, tumalsik na ang pinaka-mayor. Diba? Ando na si Tatay Digong sa Netherlands, The Hague. Laging nakahiga. Ano nagagawa dyan? Diba? So, bahala na kayo mga mahal na kabayan. Ang makakatulong talaga dyan para kung talagang gusto nyong tulungan ang sinusuportahan nyo ay talaga ang susundin dyan ay ang puso ng taong bayan. Ang sigaw! Ano nga ang sigaw ng taong bayan? Yun! What? Yun! Diba? Panakpakan. So mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Shout out po sa inyong lahat. You will just let it pass. No, you will just let Yan it na pass. yung reminder ni Sas Rogando Sasot. Magbasa tayo sa ilang mga comments. Okay. Magbabasa na si tatay. Mike Lubiano. Ayan. I beg to disagree. Si Mark Lobiano ang Wala pa pong nagsasalita. impeachment ng BP, nasa Senate pa yan and by June. But, if the election result will turn out cheated, Ayun na. and the BP eventually pursued by impeachment, At yun na. ngayon pa lang nga si PRRD naresto pero nagkakagulo na, hindi lang dito kundi worldwide Pinoys and even some foreigners. If they pursued impeachment on the day they vote for impeachment, magkakagulo na. Ayan, naman. Nakaka-stress. Mga mahal na kababayan, kapag natuloy daw ang impeachment kay Sara, kay BP Sara, talagang matutuloy ang kaguluhan sa Pilipinas. Dahil doon sa mismong mensahe, doon pala nga kay pagpakulong pa lang kay Rodrigo Roa Duterte sa dating Pangulong Pilipinas ay nagkakagulo na. Lalo pa kuno pag ipagpatuloy ang huli at pag-impeach kay BP Sara Duterte. Nakakatakot. Wala na talaga tayong magagawa dyan, mga mahal na kababayan, kung kasi silang nasa posisyon. Siyempre, pag ikaw nasa posisyon, ikaw ang malaki ang kapangyarihan, malakas, matibay, at wala kang magagawa kundi ang sumunod. Pero hindi naisip na sabagay ang Pilipinas naman, mga mahal na kababayan, the Philippines is a democratic and republican state, and the people and the power emanates from the people, not from any politicians, because we are democratic. We have the right to do whatever we want to do and we want to say, but not beyond our limitation. Everything you say can be used against you. Diba? Miranda doctrine yan, mga mahal na kababayan. Although we have the right to expression, but always see to it that every word that comes from your mouth must be good. Huwag yung ikakasira ng lalo ng administrasyon dahil baka ikaw ay ma-tricom. O hindi lang ma-tricom, madala ka doon sa The Hague, Netherlands at makatabi mo si Tatay Digong. O diba? Dalawa na kayo pag nahuli kayo dyan. So mga mahal na kababayan, hanggang dyan na lang muna at maraming salamat. Good night po sa inyo. Antok na me. May visitor pa tayo bukas.